Nung unang beses na nilagay ulit si Klay Thompson bilang off-the-bench player, nagbigay na rin siya ng komento doon na nung una niyang malaman na gano'n na ang magiging role niya ay nung umaga mismo ng game versus Utah Jazz. Nag-usap sila noon ni Coach Steve Kerr na ang sinabi sa kanya pwede siyang sumimangot or kaya maglaro at magkaroon ng respond. Tinatanggal kasi nila yung ego ni Klay Thompson na ang unang pumasok sa isip ni Klay nung maging off-the-bench player siya ay si Manu Ginobili. 4-time NBA champion na mula sa pagiging starter ay naging 6 man of the year. Expected pansamantala lang yung off-the-bench player role para kay Klay para mas malawak yung rotation ng Golden State lalo na sa closing minute. Ang sumunod kasi doon yung report mula kay Sham na di umano si Klay Thompson expected na itetest yung free agency. After din yun ng report na sinubukang i-pursue ng Golden State si LeBron via trade at susubukan pa ulit sa mga susunod na buwan. Andun agad di umano ang mga teams gaya ng Orlando, Miami at dalawang Los Angeles team na may interest agad kay Klay Thompson. Kahit yung Philadelphia andun din. Ang value ni Klay Thompson base sa inoffer ng Golden State ay $24 million per year. Ang hinahabol kasi ni Klay yung bilang ng taon. Halos kaparehas lang din yun ng kay Draymond Green. Nung nakarang season na pumirma si Draymond ng contract sa Golden State, prior doon, sinabi niyang itetest din niya yung free agency pero binigay pa rin naman ng team yung contract para makapag-stay. Sinabi rin ni Steph na kakaiba na makita niya si Klay Thompson bilang off-the-bench player at mas kakaiba din kung makikita niya sa kabilang team. Sinabi rin ni Steph na 100% na may assurance na magiging Warriors for life pa rin silang tatlo. Para kasi masecure talaga ng Warriors si Klay Thompson sa offseason ay kailangan nila makapasok sa playoffs dahil ang decision pa rin naman noon para makapag-stay si Klay ay sa Golden State dahil alam nila maapektuhan noon si Steph kung aalis naman siya. Ang laki rin ng binabayaran ng Warriors sa roster nila. Sa ngayon kasi merong pamalit pansamantala kay Klay Thompson at posibleng pumalit din sa mga susunod na taon si Brandon Podziemski. Base kasi sa stats, mas mataas ang net rating ni Brandon Podziemski kapag siya ang nasa pwesto ni Klay Thompson. At sa report din, si Chris Paul after ng All-Star break i-re-evaluate na at posibleng makabalik. Nasa on-court activities na si Chris Paul. 10-8 record ang Warriors nung wala si CP3 at sa last 10 games pa ng Golden State, 8-2 record nila. Meron namang pagkakataon na maganda naging start ni CP3 sa Warriors ngayong season pero ang inaayos talaga ni Coach Steve Kerr ay yung closing lineup. Hindi rin alam kung gaano ang magiging epekto ni CP3 pagbalik niya sa lineup. Si Luka at si Jokic, merong bromance. Close talaga yung dalawa na lagi sila nagkukulitan kapag nasa court, lalo na kapag All-Star Week. Sa interview ni Jokic after ata to nung game, tinanong siya kung open ba siyang maging ka-teammate si Luka. So yung interview na yon Serbian, kailangan pang i-translate. Ang sinabi ni Jokic, hindi siya aalis ng Denver pero kapag nainis naman si Luka sa Dallas, pwede siyang lumipat doon. Obviously, joke yun. Pero kung ibang US-born player ang nagsabi noon, laman agad ng mga rumors at kung ano-anong balita ang lalabas, lalo na kung ibang superstar. Si Luka close din sa dalawang kapatid ni Jokic. Ang sinabi pa ni Stephen A. Smith, bakit naman kakailanganin ni Jokic si Luka ay meron siyang kasamang Jamal Murray. Ito pa yung hindi napansin ng iba doon. Yung sinabi ni Jokic na kahit joke yun, pasok yun sa tampering rule na bawal ang publicly mag-recruit ng player sa kapwa player. Ang kalimitan nakakakuha ng ganon tampering rule si Draymond Green kapag siya ay nasa media or kinukuha siyang analyst. Pero hindi siya napapagmulta noon dahil nga nakakalusot siya outside na kasi yun ng Golden State. Meron pang window si Jokic at si Luka na at least 3 years dahil sa contract ni Luka. Ang tanong doon, gaano kagusto ni Luka na mag-champion? Ang sinabi kasi talaga niya dati, gusto niyang manalo ng championship para sa Dallas. Lahat naman ng superstar gano'n ang gusto. Ang sinabi pa niya noon, dapat hindi muna intindihin yun kasi meron pa naman siyang 5 taon. Sinabi niya to noong 2022-23 season nung mag-take effect ang kontrata niya. Si Jokic, 29 years old, si Luka going 25 this February 28, at least 4 na taon ang gap nilang dalawa. Kung ngayon magsasama yung dalawa sa isang team, finish na talaga.